Guys, welcome back ulit sa ating channel. Bali, meron lang akong i-share sa inyo na information tungkol ito sa idle speed control valve, ano. So, meron tayong tatlong objective dito sa video presentation. Number one is alamin natin yung function ng ating idle speed control valve. So, ito yung tatlong main function niya. Sa starting control, sa warm up control, at saka dito sa feedback control. Pangalawang objective natin is alamin natin yung idle speed control system. So pag sinabi nating system is hindi lang yan isang component, ano. So madami tayong dapat i-consider. Alamin natin kung ano yung mga inputs na nakakaapekto sa function ng ating idle speed control valve. Ayan. Then number 3 objective natin is meron tayong actual live data. Ito yung mga idle speed control valve position. Gamit yung scanner, titingnan natin kung ano ba yung actual position niya during starting, ano. Tapos warm up, at the same time yung feedback. So mamaya i-discuss natin yan sa mga susunod na slides. So dito guys, unahin muna natin yung idle speed control system. Ayan. Mahalagang malaman natin yung mga components or mga inputs sensor na nakakaapekto dito sa ating idle speed control valve. So, yung ating idle speed control valve ay ang signal na nanggagaling sa kanya ay dito sa ating ECU. So, yung ating ECU ay mayroong output signal papunta dito sa ating idle speed control valve. Okay? Tapos yung ating ECU naman may mga inputs sensor yan. So, ito yung mga inputs sensor na kailangan ng ating ECU para makontrol yung ating idle speed control valve. Bali, ito yung pinaka final control element eh. Ayan. So, ang kinokontrol nito guys is yung hangin na pumapasok dito sa maliit na butas dito sa kanya. Ayan. So, precise yung pagpasok ng hangin dyan. Ayan. Papunta na to doon sa ating intake manifold. So during cold engine start, so naka-close yung ating throttle, o kaya pag naka-idle, no, so naka-close yung ating throttle. So walang ibang daanan ng hangin kundi dito sa maliit na butas ng ating idle speed control valve. So iba-bypass niya yung throttle valve na yan. So dito siya dadaan. Yan. So maliit lang yan, napaka-precise yung pasok or nung hangin dito sa ating idle speed control valve. Ayan. So, alamin natin guys kung ano yung mga input sensor na nakakaapekto sa kanya. Tulad nito, ito yung ating coolant temperature, crankshaft, tapos yung ating aircon, headlights, halimbawa, yung ating vehicle speed sensor, yung ating drive shift, no, yung gear, from park, drive, halimbawa naka-park ka, tapos naka-reverse, drive, tapos neutral. So naapektuhan yan yung position ng ating idle speed control valve. At the same time, itong throttle position sensor. Once na wide open ka, ayan, wide open, ay naapektuhan yung opening or yung position ng ating idle speed control valve. So dito guys, yung unang function ng ating idle speed control valve is sa starting control, ano. Ayan. Starting control. So dito sa starting control, ito yung mga inputs or mga input signal na kailangan ng ating ECU para i-command yung ating idle speed control valve na mag-open siya to a 100 steps, for example lang yan, yan. So dito merong output yung ating ECU na pumunta doon sa ating idle speed control valve. So yung output na to ay based dito sa tatlong input sensor. Yung ating coolant temperature, ayan, pumasok yan dito sa ating ECU. Tapos ito yung ating crankshaft, pumasok din yan dito sa ating ECU. Then yung ating starter, ayan,
pumasok din yan sa ating ECU. So tandaan natin, merong tatlong sensors ang nakakaapekto sa ating idle speed control valve during starting control. Ayan. So dito naman guys, ito naman yung pangalawang function ng ating idle speed control valve. Ang pangalawang function niya is ito yung tinatawag na warm up control. So dito sa warm up control ay apat na 4 inputs sensor or signal ang kailangan ng ating ECU para i-command yung ating idle speed control valve. Yan. So dito yung ating coolant temperature, crankshaft. So ito yung 1, 2. Then ito yung ating vehicle speed. So ito yung number 3. Then ito yung number 4. Yan. So yung ating idle speed control valve ay unti-unting from 100%, 100 step, yan, bababa yan siya. Yan, bababa hanggang sa mag-stable siya sa position na yan. So mamaya sa mga slides ay i-explain ko pa to ng mas malinaw pa. Yan. So dito guys, ang nakakaapekto sa kanya is yung apat na sensor during warm up. Ito, warm up control, no. So once na nag-open ka ng throttle wide open, yan, ay maapektuhan yung position ng ating idle speed control valve. So at the same time, yung ating water temperature habang tumataas nga siya, ito habang tumataas, ito yung halimbawa, ito yung 27 degree at umabot na siya dito sa 80 degree. So nagiging mas bumababa yung ating position ng ating idle speed control valve. Ayan. So dito naman guys, ito na yung pangatlong function ng ating idle speed control valve. Ito yung tinatawag nila na feedback control. So bakit siya tinawag na feedback control, ano? So dito guys ay meron na tayong isa. Ayan, number 1, 2, ito 3, 4, 5, 6, 7 na inputs signals na nakakaapekto sa ating idle speed control valve. Ayan. So tulad halimbawa, pag nag-on ka ng aircon, ayan, pag nag-on ka ng aircon ay magre-react itong ating idle speed control valve. For halimbawa, so tandaan natin guys, meron tayong 7 inputs na nakakaapekto sa function ng ating idle speed control valve during feedback control. Ayan. So halimbawa nga dyan is yung ating aircon, no? Pag nagbukas ka ng aircon ay mag-open itong ating idle speed control valve. Yan. So mamaya sa mga susunod na slides ay i-explain pa natin ito, yung ating feedback control. Ayan. So guys, may dalawang klase ng idle speed control valve. Number 1 is yung tinatawag nila na cable type na throttle valve. Yan. Operated siya ng cable, yung opening and closing nito. Yung pangalawa naman is electronic throttle control system. So gear type siya. Ayan, gear type. So kaya niyang kontrolin yung position ng throttle plate na to. Ayan. Pwede niyang i-crack open. Ayan, ito. Para makadaan yung hangin dito sa side na yan. Ayan. Unlike dito, sa cable type ay naka-close lang yung throttle plate during idle, no? Walang ibang dadaanan yung hangin kundi dito sa maliit na butas papasok dun sa ating idle speed control valve.
Ayan. So iba-bypass niya yung throttle plate na yan. So dito siya dadaan. So precise din yung kanyang ano, yung volume ng hangin na dadaan dyan. Kasi tulad sa Avanza, ang type ng motor is step per type. So para na rin siyang ito, precise yung kanyang ano, yung kanyang opening at saka closing. So mamaya i-explain natin yan. So guys, ito naman yung tinatawag nila na step per motor type na idle speed control valve. So step by step yung kanyang opening at saka closing. So dito papasok yung hangin from air cleaner, then dito lalabas. So ngayon naka-close yan. Ito na yung papunta dun sa ating intake manifold dyan. Papunta na yan sa ating intake manifold. Ngayon naka-close yan. So pag inano natin dito, ayan. So dito ang position nito ay naka close kasi hindi nakakadaan yung hangin dito. Ayan, so hindi siya nakakadaan. Ayan. So ngayon, kapag ano yan, bali ito yung open position. Ayan, ito na yung open position nya. So dito pasok yung hangin, dito lalabas yung hangin. So yung hangin ay based dito sa shape nito. Ito yung shape nya. So the more na naka-push doon, the more na naka-push, the more na malaking volume ng hangin ang makakalabas or makakapasok dito sa ating intake manifold dahil sa shape nito. Itong shape nya, pag ganun kasi yung shape nya, pag ganun, no? Yan, pa-cone type. Yan. So yun guys, no, ulitin ko lang ang function ng ating idle speed control valve. Ito ay during starting control, ito yung cold engine start, no. Sa Toyota Avanza, ang naobserbahan ko dyan is during cold engine start, ang initial opening nya is nasa mga 100 steps. Yan. At 27 degrees Celsius na coolant temperature. Tapos unti-unti yang bababa. Ayan, unti-unti yang bababa. Ayan. Tapos pagdating dito, siguro nasa mga 80 degrees Celsius bago siya mag-stable sa 44 steps. No load dyan, walang aircon. No load. Ngayon kapag merong load naman, nasa mga 50 yata, yan, with AC, naka-on yung ating air condition. Tapos naobserbahan ko din, ito yung warm up time nya, no. Yan, so approximately nasa yan, 6 to 7 minutes. Yan yung observation ko. Tapos bali guys, yung ating ECU kasi, yung ating ECU ay meron niya nakaprogram na target idle. So yan yung nakaprogram dun sa ating ECU. Tapos i-compare ng ating ECU yung actual na RPM or engine RPM. Yan yung actual RPM nya. Ngayon halimbawa sa graph is ito yung halimbawa ito yung, ayan, sa graph, halimbawa ito yung target mo, ayan, nasa mga 750 halimbawa. So dapat yung actual mo naglalaro lang, dapat dyan naglalaro lang. Ngayon kapag sumobra, halimbawa pag sumobra to, yan, gumanon, tas gumanon siya. So ang ating ECU ay i-command niya yung ating idle speed control valve na mag-open or mag-close, no, para makorek doon sa target. Ito kasi yung target yan. So mamaya papakita ko sa inyo, meron tayong graph niyan na galing sa ating scanner. Yan.
So bali guys, ito na yung third function ng ating idle speed control valve. So yung feedback control, no, ano ba yung feedback control na yan, ano? So number 1, ito yung sa start control natin, na kung saan during cold engine start naka 100 steps or naka open position yung ating idle speed control valve. Ngayon kapag during warm up naman, ito warm up yung number 2, ay unti-unting bababa yan, unti-unting bababa yan, unti-unti siyang bababa hanggang sa ma-reach na etong 80 degree Celsius, no? Doon sa bansa 80 degree Celsius hanggang sa magiging stable siya sa 44 steps. No load dyan, walang aircon, no load yan. So stable siya dyan. So yung warm up time, yun nga sabi dito, is ito yung from B to C. Yan yung warm up time. Ang observation ko dyan nasa mga 6 to 7 minutes bago siya maging stable sa 44 na walang load. Yan. So yung tinatawag na ito yung number 3 na feedback control, yan ay halimbawa nag-on ka ng nag-on yung aircon, yung AC mo. So ang idle speed control valve mo dyan, ang naobserbahan ko sa Toyota Avanza, umaabot yan ng mga 55 steps. So magre-react yung idle speed control valve mo, yan, i-command dyan ng ECU na magbukas ng kaunti kasi additional load yung AC, yung ating aircon. So kailangan niya ng more air for more fuel. So tataas yan. So yun yung tinatawag na feedback control. Kasi yung ating ECU guys, halimbawa ito yung ating ECU, meron niya naka-program na sabi nila, tinatawag nila na target idle, yan, or RPM. Tapos i-compare yan versus sa actual, yan, actual RPM. So kapag merong difference, halimbawa ganito, no, ito yung graph mo, tapos ito yung target mo, let's say yan yun, 700, sabihin natin 750 RPM, no, RPM, yan yung target mo. Tapos yung ano mo, yung actual mo pag ganon, ayan, pag ganon, yan, erratic siya. So ang gagawin ng ECU is i-controlin niya itong idle speed control valve para maging close siya dun sa target. Yan yung idea. So yun yung ito kasi naka-program na to sa ating ECU. Yan. So mamaya papakita ko sa inyo na meron tayong data niyan o live data galing sa ating scanner. So dito guys, monitor natin yung ating calculated load. Ito yung green. Yung blue is yung ating engine coolant. Itong dark green ay yung ating idle speed control valve. Yung red naman is yung manifold absolute pressure. So start natin yung ating makina. So hindi tayo naka-aircon. Titingnan natin. Ayan. So guys, ito na yung starting control ng ating idle speed control valve. So more than 100 steps. Ayan. So ito, pinas forward ko. Ito na yung warm up control ng ating idle speed control valve. Tumataas na yung ating engine coolant temperature at bumababa na rin yung ating idle speed control valve, no. Ayan. So hanggang sa ma-reach ng ating engine coolant temperature, ang normal engine operating temperature na sa mga 80 degrees Celsius, ay unti-unti namang bababa ang ating idle speed control valve. Ayan.
So yan, malapit na siya sa 80 yung ating coolant. Ayun, bumababa na yung ating idle speed control valve. So dito mapapansin natin nasa mga 59 steps na, no. Ayan. So tingnan natin kung ayan yung ating engine coolant temperature nasa mga 79 degrees Celsius. Ayan, so yun, nung bumaba na siya sa 80 ay nag-stable na yung ating, so naging stable sa 47 yung ating idle speed control valve. Tapos yung coolant natin nasa 81 na. Then yung ating manifold absolute pressure 30. Yung load natin is 17 kasi hindi tayo naka aircon. Tapos ito yung kanyang stable na sila sa dito. Ayan, na reading. Ayun, kung titingnan natin dito guys, ay yan na yung ating idle. Ayan. So dito guys, naka warm up na yung ating makina. Tapos stable na yung ating idle speed control valve sa ganyan position. Yung calculated load natin is hindi tayo naka aircon yan. Tapos ito yung ating manifold absolute pressure. So steady tayo dyan. Ngayon ang gagawin natin ay i-on natin yung ating aircon. Ayan. So nakapark tayo. Tapos i-on lang natin yung ating aircon. Ayan. Ayan, tingnan natin dito, no. Ayan. Yun. So yung ating idle speed control valve tumaas. Yung ating manifold absolute pressure tumaas din kasi pumasok yung hangin. Yung calculated load natin tumaas din. Ayan. So pag bumaba yung ating yung calculated load, ibig sabihin nag-off yung ating aircon. So hindi natin mag-off yung ating aircon. Yun. Bali nag-off yung ating aircon. Nag-on na naman ulit yung ating aircon. So ngayon naman guys ay papatayin natin tong ating aircon. Ayan, tingnan natin dito. So steady siya. Ito yung green. So nakapatay yung ating aircon yan. Ngayon naman guys ay iano ko etong ilaw. Titingnan natin yung i-on ko to. Ayan. So tumaas yung ating idle speed control valve. Ayan. So naka-on yung ating headlight niyan. Nasa 51 siya. Ngayon i-off ko. Ito i-off ko to. Ito i-off ko to. Ito. Ayan. Ayan, naka-off. So bumalik ulit siya dito sa 44. Ayan. Ngayon ang gagawin natin guys ay ilalagay ko to sa reverse. Naka handbrake tayo, nakatapak tayo sa brake. Ayan. Ayan. Ayun. So tumaas yung ating idle speed control valve. Naka reverse yan. So yun guys, naka reverse pa rin tayo. Okay. Ngayon ang gagawin natin, in neutral.
Okay, bumalik siya sa neutral, naka-neutral yan. Nakatapak ako sa brake, bitaw ako sa brake. Ayan, nakabitaw ako sa brake, naka-neutral. Tapak sa brake, naka-neutral. Bitaw sa brake. Ayan. Ngayon ang gagawin ko ay ilalagay ko siya sa drive. Tapakan ko muna siya sa brake. Ayan, nakatapak ako sa brake, then ida-drive ko siya. Yun, naka-drive yan. So naka-drive. Ilalagay ko lang siya sa neutral, naka-brake ako. Naka-neutral. Tapos bitaw sa brake. Yan. Ilalagay ko siya sa reverse, magbe-brake lang ako. Naka-brake. Reverse. Ayan, naka-reverse. Then park. Ayan, naka-park na ako. Ayan, naka-park na yan. Bibitaw ko na yung aking brake. Tingnan natin dito. Ayan. So yung green is yung calculated load, yung red is yung map, yung blue is yung coolant, yung dark green is yung ating idle speed control valve. Ito yung ating idle speed control valve. No?